DIY mini solar generator, 12 volts na ilaw, phone charger, gumagana. Ating 32 inches na TV na AC, gumagana. Goods na goods yung ating ginawang DIY project ngayon, ano? Okay. Welcome back sa aking video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY mini solar generator. Ayan. Bali kung gusto nyo po makatipid at gusto nyo gumawa ng sarili nyong power station ay ito na nga po yung video yung hinahanap nyo. Kasi ngayon po sa panahon natin ngayon ay napakamahal na po ng mga power station na nabibili sa online. Sa Shopee at Lazada, ayan, kahit i-check nyo yung mga presyohan yan, hindi na akong babanggit ng mga price. Yung mga buo na ay talagang napakamahal mga ka-DIY. Ngayon, gagawa po tayo ng power station na affordable at siguradong kayang-kaya na ito gawin, ano, mga ka-DIY. Makinig lang po kayo mabuti sa ating tutorial ay meron na po kayong matututunan dito. Ayan mga ka-DIY, no? At hanggat kaya ko ipaliwanag at kaya ko ito sa inyo ay i-explain ko para matutunan nyo talaga mga ka-DIY. Okay po ba? At kung may katanungan ka sa aking mga gagawin ay pwede rin po kayo mag-iwan ng comment sa ating comment section para masagot ko rin po yung mga katanungan nyo. Okay? Bali ang gagawin po natin dito ay ituturo po sa inyo yung step by step kung paano to gawin at nakamagkano nga ba tayo dito sa power station na to at magkakandak din po tayo ng testing mga ka-DIY kasi hindi po pwedeng mawala yan para may pakita ko sa inyo na legit nga itong gumagana. Okay po ba? At solar powered lang po ito mga ka-DIY kaya napakalaking tipid nito kapag naagawa kayo nito, no? At bibigyan ko rin po kayo ng diagram mga ka-DIY para kung sakaling gagawa kayo ay meron kayong pagbabasihan or babalikan. At pwede nyo rin screenshot mga ka-DIY. Okay po ba? Ayan mga ka-DIY, no? Sana may matutunan kayo sa ating tutorial. Makinig lang po kayo mabuti at kung hanggat maaari huwag nyo na po i-skip para may makita nyo or may mapakinggan nyo yung iba kong technique dito, no, sa paggawa para malaman nyo rin yung mga safety. Okay po ba mga ka-DIY? Kaya kung di ka pa po nakapollow sa aking YouTube channel ay mag-follow ka na mga ka-DIY para updated ka sa mga susunod ko pang video at tutorial. Kasi sayang din, ano, marami kayong matututunan dito at marami pa po tayong mga DIY project na pagsasamahan. Okay? Baka yung iba nyong gustong gawin ay meron na rin po akong tutorial mga ka-DIY, no? Pwede nyo i-check sa aking playlist. Okay po ba? Kaya huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Magsimula na po tayo. Isa-isayin po muna natin yung mga parts na ilalagay natin para sa ating gagawing DIY project. Umpisahan po muna natin sa mga output na ikakabit natin. Okay? Maglalagay po tayo ng ilaw na 12 volts. Ito po yun. LED na po ito mga ka-DIY. Hindi ko lang po alam kung ilang watts to pero napakaliwanag na nito, no? At good na po sa gagawin nating DIY project. Ayan. Bali may off-on switch na po ito. Ayan. Kakabit na lang po natin yung positive negative niya at imamount na lang po natin ito sa ating enclosure at okay na po ito agad. Okay? At maglalagay din po tayo ng phone charger. Ito po ay ordinary lang mga ka-DIY. May mabibili po kayo na mas maganda pa dito at mas mataas yung charging ampere para fast charger. Ito po ay may output na 5 volts 1 ampere, 5 volts 2.1 ampere. Ayan. Okay? At maglalagay din po tayo ng output para sa mga 12 volts device. Katulad po ng Wi-Fi. Ayan, pwede nyo po ikabit. At yung mga DC fan na 12 volts. Okay, pwede nyo rin po ikabit. At pwede rin po tayo magkabit ng additional na ilaw. Ayan, sasaksak nyo lang po dito sa mga power jack na to. At maglalagay din po tayo ng battery lag. Para kung sakaling may 12 volts device kayo na may wire, ay pwede nyo kagad i-connect gamit po ito. Tapos ang ikakabit po nating switch ay itong 20 ampere 12 volts DC na switch. Ayan, meron po itong indicator kaya good na good po itong gagamitin nating mga switch. Okay? At ang gagamitin nating tawag dito, fuse ay ito po, resettable fuse mga ka-DIY.
Meron po tayo para sa charging at meron din po tayo para sa output, ano. Ayan, tig-isa po, charging at output. Ito po ay resetable. Bali kapag may nangyaring spark ay mag-o-off po ito kusa at pwede nyo siyang i-on ulit para hindi po tayo pakabit-kabit ulit ng mga fuse, ano. Maganda na po kasi ito kasi nare-reset lang siya kapag ka may nag-spark. Ayan, dalawa po ilalagay natin. At maglalagay din po tayo ka-DIY ng nito, ano, para meron tayong pandim sa ilaw at electric fan kung gusto nyo. Maglalagay tayo ng isa nito para sulit naman. Bali maglalagay tayo ng isang power jack na may output na pandim. Okay. Tapos maglalagay din po tayo nito mga DIY, yung pinaka pambato natin sa ating gagawing project, itong inverter. Ayan, bali ito po ay 220 watts na inverter. 12 volts po ito mga DIY. I-convert niya sa AC na 220 na output, ano. Ayan. Kaya magagamit tayo ng TV or clip fan. Ayan, pwede yan. Tas phone charger, pwede rin tayo mag-charge ng phone charger at mga laptop. Ayan, basta pasok sa wattage ng ating inverter. Okay, kaya sulit na sulit yung gagawin nating DIY project mga DIY. Okay, at sa charging na po tayo. Ang gagamitin po natin pan-charge sa ating gagawing solar generator ay ito pong SCC na to. Bali ito po ay PWM lang mga DIY. Pwede po kayong bumili ng MPPT kung may budget kayo. Pero dito sa gagawin natin project ay good na rin po ito mga DIY, no? Kasi maliit lang po yung gagamitin natin battery. Bali ito po ay okay na, no? Ito yung ano niya, model niya. Ito po ang model nito mga DIY ay ayan, W88C. Ito po ay may rated voltage na 12 volts at 24 volts. Pwede nyo siya gamitin sa 12 volts at 24 volts na setup mga DIY, no? At may rated current na 30 ampere. Ang max voltage po ay 46 volts. At max input power ay 390 watts. Pwede kayo maglagay ng tatlong panel na tigo 100 watts, no, para maging 300. Pero dun sa gagamitin nating solar panel ay ano lang siya, no, 100 watts lang. Ayan, pwede, basta yung max power niya pag 12 volts 390 watts. Kapag ka 24 volts 780 watts yung pwede nyong ikabit na solar panel. Ayan, bali yung gagamitin nating solar panel para dito sa ating DIY project ay yung 100 watts na nabili natin kay PowMR na 800 pesos lang. Ayan, ipa-flash ko na sa screen kasi hindi ko pwede ipakita kasi napakalaki, no? Nasasakop pa yung screen natin. Yan po yung gagamitin nating solar panel. At ang gagamitin natin na pang input ay itong XT60. Dito natin siya padadaanin. Okay? At ang gagamitin po nating battery ay ito mga DIY, yung LiPo4 natin na 12 volts 12 AH. Ito po ay DIY lang po mga DIY. At meron po tayong tutorial nito sa paggawa, no? Nandyan po sa ating playlist, hanapin nyo na lang po or check nyo na lang po yung magpa-pop up dyan sa may taas. Ayan, pwede nyo na pong pwede kayong madirect dyan para sa tutorial na paggawa nito. Okay, binukod ko po kasi yung tutorial nito, yung paggawa nito, kasi masyadong mahaba at in-explain ko talaga mabuti para walang malusot na ibang information. Mahalaga kasi na alam nyo yung mga info nito bago kayo gumawa, no? Pero pwede din po kayo bumili ng mga build na 12 volts na LiPo4. Okay? Basta yung enclosure nyo ay kasya to, no? Yung battery bibilin nyo. Ayan, sa enclosure naman po ay eto mga DIY yung gagamitin natin, ano? Yan. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong enclosure. Basta kasya po yung mga ikakabit natin na battery at yung mga gagamitin natin device. Okay? At ang gagamitin nating wire, ito mga DIY, ito po ay 16 AWG. Wala kasi tayong 14 AWG, pero ito good na good po ito kasi maliit lang naman po yung setup na gagawin natin. Kaya okay na rin po ito, no? Bali, dalawang klase yung pwede nating gamiting battery, no? Pwede tayong gumamit ng LiPo4 or yung katulad po nito na 18650 na 3S. Ayan.
Pero ang gusto ko gamitin ito mga DIY kasi makunat to at napakaganda nito, ano. Pero maganda din naman yung mga 18650 kapag ka marami yung battery nyo, mas makunat yan mga DIY. At good na good din po yung pagka-build natin ito. Ito may tutorial din po tayo nito, ano, kung gusto niyo gumawa ng ganito. Ayan. Kasi yung solar charge controller natin, ang kagandahan po dito, pwede kayong gumamit ng LiPo4 at Li-ion na 18650. At pwede rin yung mga gel type na battery, kaya napakaganda ng SCC na gagamitin natin. Okay? Bali, ang next po muna natin ay mag-design po muna tayo ng ating enclosure. Bali, bubutasan na po muna natin to at ikakabit na po muna natin yung mga ibang kailangan natin dito para mabilis tayo. Mapunta na po kagad tayo sa wiring. Bali, ang gagawin ko lang po muna ay magbubutas po muna ako at magdi-design ng aking enclosure. Ayan. Bali, ang gagamitin ko lang naman po dito na pambutas ay yung mga tools na ayan, yung barena, ayan, at saka yung basta yung mga pwedeng pambutas mga DIY. Kaya nyo na magbutas mga DIY, no? Hindi ko na po ipapakita para di kayo mainip kasi nakakainip po pagka pinanood nyo pa yung pagbutas ko ng enclosure. Okay? Bali, mag-aano po muna ako, bubutas muna ako at go na po kagad tayo sa connection na gagawin natin. Okay? Okay mga ka-DIY, nakapagbutas na po tayo ng ating enclosure at naiayos na rin po natin yung design ng ating DIY mini solar generator. Ito na po siya. At ikinabit na po natin yung mga output parts at saka input parts ng ating gagawing project, ano. Ayan. Ito yung mga parts na. Bali, ito po yung SCC natin, yung DC jack na input. At ito po yung phone charger natin, 12 volts na ilaw. Ito rin po yung ating DC switch. Okay, naglagay din po tayo ng fuse, ano, para sa safety ng ating 12 volts output. Okay, mga DIY. Hindi pa po tayo nagwa-wiring, ano. Ikinabit lang po natin yung ating mga parts. Yan. Okay? Yan po yung sa may pinaka-cover ng ating enclosure. Dito naman po sa ating pinaka-body, ayan. Naglagay po tayo dito ng exhaust fan. Ayan siya. Binutas-butas ko na lang po, no, para mayroong labasan ng hangin. At ito po yung ating mga fuse na resettable. Dalawa po yan. Ito yung para sa ating solar input at dito naman po yung ating inverter. Okay? Bali, tatlong fuse yung gagawin natin, ano, para sa inverter at saka sa solar input at sa ating 12 volts output. Ito hindi po to resettable. Ito po ay glass fuse. Yan lang po nilagay ko dyan. Yan lang po available ko, eh. Dalawa lang kasi nabili ko na nitong resettable fuse. Pero goods na po yan. Tapos yung input ng ating solar panel, ito po siya, no? XT60 na mountable. Okay. Bali, ang kulang na lang po natin dito na butas ay yung para sa output ng ating inverter. Hindi ko pa po kasi binutasan or kinabit kasi mamaya papakita ko kasi sa inyo kung paano to baklasin yung ating inverter. May gagawin pa po muna tayo dito bago natin ito tanggalin. Papakita ko din sa inyo. Ayoko na may tinatago sa inyo mga DIY, no? Bali, ang next natin, mag-wiring muna tayo ng ating gagawing project. Okay. Explain ko muna yung pag-wiring nito. At meron din po tayong diagram nito, no? Ayan, ipa-flash ko sa screen. Okay, pwede nyo i-screenshot yan at yan na po yung pagbasihan nyo para di rin po kayo malito or panoorin nyo po yung pagkakabit ko para magkaroon kayo ng idea. Okay, sa pagdidesign po ng ating DIY mini solar generator ay pwede po tayong magkanya-kanya, no, or gayahin nyo na lang po yung design ko para hindi na rin po kayo mahirapan mag-isip. Kasi isa po yan sa medyo mahirap isipin, ano, yung pagdidesign ng ating DIY mini solar generator. Okay. Bago po tayo kabit ng connection, ayan, explain ko muna sa inyo. Teka, saksak po muna natin yung ating soldering iron. Yung soldering iron po na gagamitin natin ay 60 watts. Ayan, Okay, saksak po muna natin to habang in-explain natin para mag-init siya. Okay, dito sa likod tayo mga DIY, no? Ito po yung negative ng ating phone charger. Ayan, teka. Tayo ng ayan.
Ito po yung negative ng ating phone charger at ito naman po yung positive. Explain ko sa inyo isa-isa. Tapos dito po sa ating switch, ayan. Meron pala tayo sample dito. Sa switch po natin, meron tayong silver. Ayan. Or ano yan, stainless. Yung dalawa na yan. Diyan po yung input ng power. Ito po yung output na gagawin natin. Ulitin ko, ito po yung input ng power. Ito po yung output. Tapos itong tanso na to, magkakabit tayo ng negative dyan. Para mapailaw po natin yung indicator. Okay, bali positive input po dito natin ilalagay. Ito po yung output. Ayan, malinaw mga kadewa, no? Tapos dito naman po sa ating ginamit na DC jack. Ito siya. Dalawa po yung negative nito connection. Ito isang negative. Ito isang negative. Magkakonekta lang po yung dalawa na yan. Kaya kahit alin dyan, pwede kayo magkabit ng negative. Tapos yung positive niya, ito po, no? Yung nasa bandang gilid. Ang recommended ko, gumamit po kayo ng heavy duty na power jack katulad po nito. Naubusan po kasi ko nito kaya ito po yung available. Ito na lang po yung gagamitin ko. Ito kasi ang polarity lang nito ay dalawa lang. Isa sa positive sa gitna at saka negative sa may gilid. Ayan lang siya. Mas madali intindihin kaysa dito. Dalawa kasi yung negative, baka malito kaya baka akala nyo parehas ay negative positive. Dalawang negative lang po yan, tas isang positive. Okay. Ang gagawin natin mga ka-DIY, i-connecta po muna natin yung mga negative ng ating output, ano. Ito po pala yung battery terminal ko. Ito yung negative, ito yung positive, yung pula, no. Ito yung negative. Gawin natin, pagsamasamahin po muna natin yung negative ng ating output, ano. Okay. Tapos yung soldering lead na gagamitin po natin dito ay itong ating FU Labs. Ayan. FU Labs, baka naman. Okay. I-connecta po muna natin yung ating mga negative. Panoorin nyo lang mga ka-DIY, no? Para ano, basic lang naman po yung paghihinang. Ang gawin nyo lang po, pag maghihinang kayo, lagyan nyo lang po ng soldering lead yung mga paghihinangan nyo muna. Okay? Para hindi po kayo mahirapan. Ayan, lagyan nyo lang po muna ng soldering lead. Tapos sa wire naman po, ayan, makapaglagay na po tayo ng lead, ano. Sa wire naman po mga ka-DIY, lagyan nyo rin ng soldering lead bago nyo idikit. Yan, basic lang naman yan mga ka-DIY. Mabilis pa po kasi siyang pumakat kapag may LED. Okay mga ka-DIY, na i-connect na po natin yung mga negative ng ating output, ano. Ayan siya. Pati po yung negative ng ating ilaw, ikinabit ko na rin po. Okay. Ayan na, connected na siya. Negative dito, pumunta dito sa negative ng switch, pumunta sa negative ng ating DC jack, pumunta sa negative din ng ating kabilang DC jack, pumunta din sa negative ng ating switch sa kabila, pumunta din sa negative ng ating phone charger. Okay, magkakakonekta yung mga negative nila, no. Wala tayong pinutol na connection. Pinagsama-sama po natin yung mga negative nila para isang connection na lang po sila dito. Isang wire lang po yung kukonektahan natin at lahat po sila masusuplayan na ng negative. Ayan mga ka-DIY, no. Baka nalito kayo, naglagay lang po tayo ng negative, ano. Ayan, basic lang yan. Inuna po natin yung negative para lahat po sila ay magkakonekta ng negative at isang supply na lang po yung susuplayan natin ng negative ay lahat sila meron ng negative. Yan yung isang technique dyan mga ka-DIY, okay? Basic yan mga ka-DIY. Ngayon, dito naman po tayo sa output ng ating switch, okay? Bali dito po sa gitna ng switch natin, ulitin ko lang, dito po yung input power.
Ito po sa gitna ng ating switch. Ito po yung isang gitna, ito po isang gitna. Input power po yan. Di po tayo maglalagay ng connection muna dyan. Okay? Bali dito po muna tayo sa output ng ating switch. Pag nag-on, magkaka-power po dito sa taas na yan. Okay? Ang gagawin natin, i-connecta natin yan sa paglalagay natin ng output natin. Sample po, itong isa na to, ilalagay po natin sa output ng ating 12 volts na output. Ayan, i-on natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-wire yan. Okay? Tapos ito namang natin, kabilang switch, dito naman po yan sa ating phone charger. Okay? Lagyan natin ng connection para makita nyo na mas mabuti. Okay mga ka-DIY, na-connect na po natin yung ating mga positive para sa ating output. Okay? Nagsimula po muna tayo sa switch. Ayan. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, ito po yung output switch natin. Ayan, nilagyan natin ng wire papunta sa positive ng ating phone charger. Ayan siya, kaya pwede na natin siya i-off on kapag nilagyan natin ng supply itong gitna. Tapos dito naman sa kabila, para sa ating 12 volts na output. Okay na rin po yung connection natin dyan. Naglagay po tayo ng positive dito sa power jack. Ayan dito. Tapos dito rin sa positive ng power jack, pinag-connecta lang po natin siya para isang connection lang din po. Tapos papunta rin sa ating battery terminal. Okay, positive din yan. Tapos i-connecta na rin natin yung positive ng ating ilaw na 12 volts. Okay. Ayan, malinaw mga ka-DIY. Isang connection lang po yung sa may negative, lahat yan, isang connection lang. Tapos, sa may positive, nagdalawang connection tayo kasi sa ating switch. Ito sa ating phone charger. Ito naman po sa 12 volts na output. Okay, sa ilaw at saka sa mga DC jack. Ayan, mas maraming papatayin tong ating switch na to. Ito isa lang, yung lang, phone charger lang. Okay? Ngayon, itong switch natin, pag sinuplayan nyo po yung gitna na yan, magkaka-power na yan. Diyan tayo maglalagay ng power connection. Pero yung power connection yan, manggagaling po yung supply niyan dito sa ating fuse, na glass fuse. Dito po natin padadaanin. Maglagay po muna tayo ng wire dyan. Tapos, maglalagay din po tayo ng wire dito sa kabilang fuse natin. Dito. Ito naman po yung magiging connection ng ating power jack supply. Ay, hindi. Tama. Dito po manggagaling yung supply natin. Dito sa pinakababa ng ating fuse. Ayan, dyan siya magiging connection yan. Okay, lagyan natin ng wire para mas maintindihan nyo pa po mga ka-DIY. Okay? Lagyan natin ng wire. Okay mga ka-DIY, nilagyan na po natin yung wiring ng ating power supply. Okay? Bali yung power natin ay manggagaling sa ating fuse. Okay? Ito po yung output ng ating fuse, at siya po yung magsusupply sa ating mga switch. Ayan, pumunta siya sa ating switch, Ito po yung main power ng ating switch. Pumunta siya dito sa kaliwa. Pumunta din po siya sa kanan. Sila lang po yung magkakonect ng tatlo, Ayan, yung gitna ng switch. Tapos fuse. Tapos switch ulit. Okay, silang tatlo lang magkakonekta. Ngayon, sa input ng ating fuse, ayan, naglagay din po tayo ng wire. Papunta naman po sa ating XT60. Okay? Ayan, ikinonekta na rin po natin. Tapos, yung main negative natin, ayan, yung main negative natin, siya yung nagsusupply ng lahat ng negative. Tapos, itong positive natin, ayan, dumaan lang siya sa fuse. Tapos, yan na yung nagsupply sa ating mga switch. Okay, para may on-off na po natin siya. Ngayon, dahil meron na po itong XT60 ay testingin na po natin. Meron naman po tayong XT60 dito na ay battery na may XT60. Pwede na natin testing yan. Tapos naglagay na rin po ako ng fuse dito na 5 ampere. Okay? Pwede nyo pong taasan 10 ampere to 5 ampere. Good na rin po yun. Okay? Testingin natin kung goods na siya. Moment of truth mga ka-DIY. Okay. Ayan na siya. Naka-on na kagad yung ating
USB na charger. Okay, on natin tong 12 volt supply. Ayan. Okay na siya, mga ka-DIY, meron na siya. Ang kagandahan nito, may switch din yung ating ilaw, kaya kahit naka-on to, pwede natin patayin yan para magamit natin itong mga 12 volts sa output. Ayan, kasi connection na ginawa natin dyan. Nakasama siya sa ating 12 volts output. Okay? Ayan, mga ka-DIY, no? Goods na goods yung ating ginawang connection. Kahit on-off mo yan, pwede yan, mga ka-DIY, no? Pwede mo rin siya solo na patay. Okay? Ayan, pag naka-off naman tong natin switch, di yan mag-on. Kahit anong gawin mo. Kasi dito yan naka-supply. Okay? Ayan na siya, yung ating charger, ayan, may indicator siya na working na siya, no? Goods na goods na siya, mga ka-DIY. Okay na po yung output natin sa mga 12 volts na ilaw at electric fan. Ayan, okay na siya, no? Safe na safe yan, mga ka-DIY, kasi naglagay tayo ng fuse. Okay? Next naman, dito tayo sa sa SEC natin. Bali, yung SEC natin, nagbutas po ako niyan. Teka, bunuto natin to. Nagbutas po ako dyan dito sa likod. Hindi na po natin gagamitin yung mga terminal dito. Dito po natin padadaanin yung mga wire nya. Okay, maglalagay tayo ng wire para sa input. Ayan, dito. At saka sa charging, sa battery, at sa output ng ating solar charge controller. Pero itong output ng ating solar charge controller, ayan, gagamitin lang po natin siyang pang on-off ng ating inverter. Okay? Kasi may output na po tayo dito na 12 volts eh. Hindi na po natin to kailangan. Gagamitin lang po natin tong pang on-off ng ating inverter. Okay? Ayan siya. Okay, dito muna tayo. Baklasin po muna natin to. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng wire nito. Okay? Okay, mga ka-DIY, nabaklas na po natin yung ating SEC. Ayan na siya. Tapos, binuksan ko na rin po yung likod niya at binutasan ko yung kanyang cover sa likod. Okay? Diyan po natin padadaanin yung mga wire nating ilalagay dito. Lalagyan lang po natin ng extension kasi hindi na po natin to gagamitin pansamantala, no? Kasi aksayado siya sa space dito sa taas medyo makipot kasi, kaya hindi natin siya ilalagay. Kaya dito natin padadaanin sa likod. Ayan, lalagyan lang natin siya ng wire dito na 16 AWG. Ayan, duduktong lang natin dito, ihinang lang natin dito. Tapos padadaanin natin dito sa mga butas para makapag-wiring tayo mamaya kahit nakakabit siya. Tapos dito, mga ka-DIY, dito sa dito sa may sign ng bumbilya, ayan, sa output. Yung wire na ilalagay ko dyan, 22 AWG lang. Kasi gagamitin lang po natin siyang switch sa ating inverter. Okay? Basta dito sa input natin, dyan sa solar panel at battery, 16 AWG po ilalagay nyo. Positive, negative. Tapos, babalik na po natin siya ulit dito. Padadaanin lang natin sa butas na yan na ilagay natin dito para makapag-wiring na tayo ulit. Okay? Tapos isabay na rin po natin itong ating inverter kasi dito na rin tayo susunod mag-wiring Ayan, binuksan ko dito. Tinanggal ko lang itong tornilyo. Itsura niyan. Pag binuksan mo. Gagawin natin, tatanggalin lang po natin itong saksakan na to. Tapos ilalagay natin sa ating enclosure dito, imamount natin dito para dyan na siya isasaksak. Tapos tatanggalin na rin po natin tong wire na to, positive negative na yan. Hihinangan natin ng panibago mamaya yan, pero ang ko lang naman, tatanggalin ko lang muna. Mamaya pa tayo maghihinang ng wire dyan. Okay, basta sa inverter natin, buksan nyo muna, tanggalin nyo muna to, i-mount natin sa labas. Tapos itong tanggalin nyo na rin itong wire. Tapos yung indicator ng ng inverter, subukan din natin mag-tap dyan kasi maliit yan masyado, mga ka-DIY. Hindi natin matatanggal yan basta-basta. Kaya ang gagawin natin, magtatap tayo mamaya ng mga wire dyan para makapaglagay tayo ng indicator sa labas ng case. Okay? Tapos ito, disable na to. Hindi naman po ito fast charger. Kukunin ko sana to, yung output nito, kaso na-testing ko siya. Sa 1 ampere lang charging niya. Hindi na natin yung gagamitin. Hayaan mo na siya dyan, mga ka-DIY. Okay?
Basta ilalabas lang natin dito sa casing natin itong saksakan at saka itong indicator. Tapos tatanggalin lang natin itong wire. Tapos lagyan natin to ng double-sided tape. Saka natin ipakat dito sa enclosure natin para makapwesto na siya at makapag-wiring tayo. Okay? Siguro hindi ko na ipapakita kasi basic lang naman yon, yung pagtanggal nito at saka ang mahalaga talagang matutunan nyo yung mga wiring. Okay, hanggat maaari isa-isahin ko yung pagwa-wiring para maintindihan nyo mga ka-DIY, no? At kung may tanong din kayo, pwede din po kayo mag-iwan ng comment dyan sa ating comment section para masagot natin yung katanungan nyo. Kung may hindi rin po kayo naintindihan, ay check nyo lang po yung natin, diagram. Ayan, maglalagay po tayo ng diagram. Ulit-ulitin natin ipakita sa screen para aware kayo sa wiring natin at kung saan step na tayo. Okay? Tanggalin po muna natin tong wiring, tapos maglagay na tayo ng extension dito sa ating solar charge controller. Okay mga ka-DIY, nakapaghinang na po tayo ng mga wire sa ating solar charge controller at inverter. Okay, ayan, ito na po itsura niya ngayon. Ito po yung sa solar panel natin at sa connection ng battery. 16 AWG po ang nilagay natin na wire dyan. Ayan, hininang ko lang po isa-isa. Ayan. Tapos dito, wala pala akong 22 AWG, 18 AWG na lang po yung ginamit ko na wire. Okay? Malalaman nyo po mamaya kung bakit manipis yung wire na ginamit natin dito at hindi masyado makapal. Okay? Ayan na siya na mga ka-DIY. Tapos, sa inverter po natin, ayan, nakapaghinang na rin po tayo ng wire. Ayan, 16 AWG din po yung ginamit natin dito. Ayan po sa taas, ito yung sa baba, ito yung positive, ito yung negative. Tapos naglagay na rin po tayo ng extension wire sa indicator. Ayan. Bali mayroon po ako mamayang LED indicator na install para pagka nag-on yung inverter ay makikita po natin siya na naka-on. Ayan. Tapos ito yung output ng 220 volts. Tinanggal na po natin dito sa kanyang saksakan. Ayan. Okay po ba mga ka-DIY? Yeah, goods na yung mga connection natin. Ayan. Dito natin yung padadaanin sa tatlong butas na yan. Diyan natin padadaan yung mga wire na yan para makapag-wire na po tayo na maayos mamaya. Ngayon, ang next natin ay i-mount po muna natin itong mga kailangan natin. I-mount po muna natin itong saksakan dito sa gilid. Ayan, pati indicator. Tapos, ipwesto na po natin yung inverter. Ayan, papakatan ko po muna ng double-sided tape at ipopwesto na po natin dyan. Pati ito, i-install na rin po natin dito sa takip. Ayan, ikabit ko lang po at doon na po tayo sa wiring ulit mga ka-DIY. Doon po tayo papalaban ulit sa wiring. Okay? Set up po tayo ulit. Okay mga ka-DIY, nakaset up na po tayo at naikabit na po natin yung ating SCC at inverter. Ayan na po siya. Ang naging itsura po ng ating SCC, ito na po siya, Okay, nakakabit na po siya dito sa ating enclosure. At yung wire niya ay ito na. Pinadaan po natin sa mga butas na ginawa natin kanina. Okay? Nasunod pa rin po yung wiring nito mga ka-DIY, Ito po sa solar panel, ito naman po sa battery, at ito yung sa output niya. Okay? Sa likod, ito yung sa solar panel, ito yung sa battery, at ito din po yung sa output niya. Okay? Wala pa po tayong ginagawang wiring dito, Ayan pa lang siya. Ito yung natapos natin kanina, at ito yung panibagong wiring natin. Okay? Dito naman po sa inverter natin, ayan, ginamitan ko po siya ng double-sided tape para maipakat ko siya yan. Okay? Tapos nilagyan ko lang po siya ng backup na Kapton tape. Ayan, para kung sakaling matanggal yung ating double-sided tape, ay mayroon pa pong sasalo na isang tape. Okay, tapos yung output niyan, ito na po, naka-install na dito sa gilid. Ito po yung output ng ating inverter na 220 AC. Ayan mga ka-DIY, AC yung output nito, kaya delikado to kung mahawakan nyo. Kahit inverter yan mga ka-DIY, masakit yan pag naka-kuryente, para talagang kinoryente ng totoong Meralco or kung ano i-provider sa inyo ng AC, Okay, kaya mag-iingat kayo dito. Kasi kahit nga TV, kaya pa rin yan, or kahit anong appliances na pasok sa ating inverter. Okay. Next natin, mag-wiring na po muna tayo, Unahin po muna natin yung ating solar input. Okay? Sa solar input po, tandaan natin, ito yung wire natin, Ito yung sa ating SCC. Ito yung
connection para sa solar panel. Ayan, meron naman pong sign na, no? Bali, ang wire na gagamitin natin ay ito. Okay. Ayan na, ito mga ka-DIY. Tapos sa solar input, sa input po ng panel, ang gagamitin po natin ay itong XT60 na mountable. Ayan, kinabit ko na po siya dyan at nilagyan ko ng wire kasi mahirap lagyan ng wire yan mga ka-DIY kapag nakakabit na nilagyan mo ng wire. Bali, nung kinabit ko na siya dyan, nilagyan ko na kagad siya ng wire. Okay? Pero yung pagkakabit sa XT60 na wire, madali lang po siya. Okay? Ngayon, ito na po yung pinaka-input. Ito po yung positive. Ito po yung negative. Dito po dadaan yung harvest ng ating solar panel. Ito po yung negative, ito yung positive. Pero bago mapunta sa ating SCC yung positive, padadaanin po muna natin dito sa ating resettable fuse yung positive. Okay? Bali, maglalagay po tayo dito ng connection sa, ayan, dito natin ilalagay. May sign naman po ito. Ayan, line, ibig sabihin dyan manggagaling yung linya, tas load papunta na po sa ating SCC. Okay, padadaanin natin, dito natin siya ihinang okay, tapos gagamit tayo ng ito, XT60 male and female. Dito natin siya kakabit mga ka-DIY para pwede natin baklasin anytime yung connection niya, no? Kapag gusto nyong may troubleshoot kayong gagawin, hindi magiging istorbo yung mga wire kasi pwede nyong hugutin gamit itong XT60. Ayan. Okay? Sa pagkakabit nito mga ka-DIY, napaka basic lang. Baka akala nyo mahirap napakadali lang nito. Okay, unahin po muna natin itong ating SCC. Kabitan po muna natin ng female. Ito po yung gagamitin natin. Lagyan natin siya ng XT60. Papakita ko sa inyo mga ka-DIY, baka akala nyo mahirap. Pwede rin kayo gumamit ng ibang terminal lag, kung hindi nyo kayang magkabit ng XT60 ay gumamit po kayo ng ibang terminal lag. Okay, may sign po ito, no? Ayan po sa positive. Ito po yung negative, kaya hindi po kayo maliligaw dyan mga ka-DIY. Okay? Ay, kabit po muna natin. Unahin natin yung connection para sa solar panel, Ayan, negative to. Unahin natin negative mga ka-DIY. Sa pagkabit po ng ating XT60, basic lang yan. Kailangan nyo lang po ng soldering iron na 60 watts at etong ating soldering lead na FU Labs. FU Labs baka naman. Okay? Panoorin nyo mabuti mga ka-DIY. Bali, maglagay po muna pala tayo ng shrinkable tube sa ating mga wire para meron tayong protection mamaya. Itong shrinkable tube, papainitan mo lang yan, mababalutan na yung mga open area na connection natin. Okay, ito sa pagkakabit ng XT60 mga ka-DIY, panoorin nyo mabuti, no? Ang una kong ginagawa, nilalagyan ko po muna ng soldering lead yung pinagkakabitan, yung pinaka niya dito, kabitan ng wire. Yan, lagyan nyo po muna siya ng soldering lead. Ngayon, sumunod, lagyan nyo naman po yung pinaka wire. Yan mga ka-DIY, basic lang kabit to. Ngayon, kapag ikakabit nyo na mga ka-DIY, ipatong nyo lang po dyan at idikit nyo yung soldering iron nyo. Ayan, basic lang yan mga ka-DIY. Ayan na, naikabit na natin siya mga ka-DIY. Ganun lang siya kadali. Okay, ayan, natabit pa natin yung ating cellphone. O ayan mga ka-DIY, pakikita ko sa inyo ng malapitan. Naikabit na natin siya agad mga ka-DIY. Ganun lang siya kadali ikabit. Baka akala nyo napakahirap. Okay, pakita natin ulit sa positive sign, sa positive line naman. Ganun lang ulit gagawin natin, lagyan lang po ulit natin ng soldering lead. Yung pagkakabitan ng connection ay ng wire. Yan, lagyan natin. Tapos lagyan nyo po yung pinaka wire. Lagyan natin yung pinaka wire natin. Okay na cellphone. Baby, dalhin mo kay mama na. May ginagawa si papa, okay? Sige.
Okay, ayan ang mga DIY, ano? O, gagaya lang po ng kanina, ipapatong nyo lang po ulit at ano nyo yan. Ayan, patong nyo lang din yung soldering iron at kusang malulusaw yung ating soldering lead at okay na yan mga DIY. Tingnan nyo. Ganun lang siya kabilis. Tapos na kagad, ipakat yung ating XT60. Okay. Ganyan lang po, ano. Tapos ano nyo na yung cable tube. Ayan, pwesto nyo na. Okay, ganyan lang mga ka-DIY. Baka akala nyo mahirap ikabit yung XT60. Ito nga yate pinakamadaling ikabit na terminal lug. Ayan, no. Tapos pasukin nyo na ng lighter. Ayan. So, ayan, mga ka-DIY, finish na kagad yung pagkakabit natin ng ating XT60. Sa XT60 na to mga ka-DIY, hanggang 12 AWG kaya nyan ilagay dyan, kaya nyong ilagay sa terminal nya. Pero yung mga yung mga 10 at saka 4 na wire, 10 WG, hindi na kaya yon. Hanggang 12 lang kaya yan. Pero pagka ganun na kalaki, ang gamitin nyo na XT90, mas malaki pa dyan, mas malaki dito pag malaki ang wire na. Okay, doon naman sa ating doon na po tayo sa ating enclosure, sa kabila. Dito kabit naman po natin yung connection natin para sa ating fuse. Okay, may sign naman po itong fuse natin, ayan, mayroon line, ibig sabihin dyan manggagaling yung input, tapos dito manggagaling sa output. Okay, lagyan po muna natin yung para sa output kasi ipopwesto na natin yan mamaya. Mahirap lagyan yan kapag nando na sa loob ng sa loob ng enclosure natin. Unahin muna natin yung pinaka load, sa paghihinang naman mga ka-DIY na mga ganyan, basic lang naman yan. Lagyan nyo lang din ulit ng wire ng LED. Ayan, unahin nyo muna, lagyan nyo muna LED para di kayo mahirapan. O, diba? Lagyan nyo muna ng LED, tapos yung wire ganun din. Lagyan nyo din ng LED para hindi mahirap ipakat. Baka akala nyo mahirap maghinang mga ka-DIY. Ayan lang siya. Tapos patong nyo lang din. Tapos ayan, tayo nyo lang siya malusaw. Okay, good na yan mga ka-DIY. Ganun lang siya kadali lagyan ng wire. Diba? Ganda ng pagkakain ng mga ka-DIY, walang kalus-lus yan mga ka-DIY. Okay, tapusin natin, lagyan natin hanggang dito sa may kasi lalagyan natin din ng XT60 to. Sige, lagyan muna natin XT60. Ito naman tayo sa male para ayan, sundin lang natin yung sign, positive negative ulit. Ayan, okay, sundin nyo lang yan mga ka-DIY, para di kayo mahirapan. Okay, inom po muna tayo. Okay mga ka-DIY, naihinang na po natin yung connection natin para sa ating solar input. Ayan na po siya. Okay, bali dito po isasaksak yung solar panel sa XT60 natin. At yung positive niya, dadaan po muna ng fuse bago pumunta sa XT60. Ayan. Ito na po yung negative, ito po yung positive na manggagaling sa solar panel. Tapos ito po yung solar input natin. Ito. Ilagyan natin siya ng XT60 din na male. Ngayon, pag pinag-connecta na po natin yan, ay may connection na po yung dalawa na yan. Meron na po tayong solar input. Okay? Ngayon mga ka-DIY, hininangan ko na rin ng XT60 yung dalawang natitirang wire na connection pala, papunta sa battery at papunta sa output.
Ayan, nilagyan ko po siya ng XT60. Ito na po tayo sa battery. Dito na po tayo dadako ano. Ayan. Hininangan ko siya ng XT60 na male, ay female, tapos male dito sa likod. Ayan, pinakal connection ko lang po yan. Ang purpose po niyan, dahil i-connect natin to sa battery, ang purpose po ng XT60 dito ay para maisaksak na rin po natin yung 12 volts output natin. Okay. Ayan siya mga ADAY, no? Isasaksak po natin siya dito. Ayan, at may connection na po dyan. Ganun lang kabilis to mga ADAY, no? Kaya hininangan ko na para hindi na rin kayo mainip sa ating video. Ganyan lang siya mga ADAY, oh. May connection na tayo sa papuntang battery at meron na rin tayong connection para sa 12 volts output. Okay, testingin natin kung okay na nga ba. Ito yung battery natin. Bunutin muna natin to dahil wala pa namang solar input. Dapat tayong solar panel. Testingin na natin mga ADAY. Ayan siya mga ADAY, yung swak na swak. I-on natin. Oh, ayan mga ADAY, goods na goods. Oh. Natin yung ano natin. Okay, ayan na rin po yung phone charger natin. At tingnan natin kung nag-power up na rin yung ating solar charge controller. Okay, ayan na siya mga ADAY. Oh. Goods na goods. Tingnan natin kung saan siya naka-set. Kung naka-set siya sa LiPo4. Okay, naka-set siya sa LiPo4 mga ka-DIY. Naka-B3 na siya. Okay. Yun po yung LiPo4, no? Kapag naka-B3 na po ay LiPo4 na po yan. Tuturuan ko kayo kung paano mag-set niyan, ano? Pero yan na mga ka-DIY. Goods na goods na po yung connection natin para sa ating battery at 12 volts output. Okay po ba? Ganyan lang siya mga ADAY, no? Kaya nilagyan ko na ng XT60 para di na rin mainip. Ayan siya, oh. Pero ito mga ADAY, yung output ng ating solar charge controller ay gagawin lang po nating switch ng ating inverter. Okay? Pumunta na po tayo sa inverter natin. Punutin po muna natin to para pumunta na po tayo sa pag-assemble ng inverter. Ayan, tabi muna natin battery, tapos punta na po tayo dito. Okay, sa inverter mga ADAY, wala pa po tayong sineset dito, no? Tanggal natin to. Ito po yung positive, ito po yung negative ng inverter natin. Ngayon itong ano natin, 12 volts na pan, ito po exhaust fan natin yan na 12 volts. I-parallel po natin yung negative niyan dito. Ayan siya mga ADAY, no? Malinaw. Yung negative po ng ating exhaust fan ipaparallel po sa negative ng ating inverter. Ayan siya. Tapos yung positive, ayan, gagawa natin ng ibang connection yan. Tapos hininang ko na din po pala yung connection ng output ng ating inverter. Ayan, nakahinang na siya para mamaya pag tinesting natin pwede na natin siyang i-check kung may voltage na. Tapos ito mamaya na po, baka ito na po yung pinakahuli, yung indicator. Ayan siya mga ka-DIY. Ngayon para maging switch to mga ka-DIY yung ating SCC, gagamit po tayo ng charan, ito po ay 12 volts relay. Ayan siya mga ka-DIY, no? 12 volts relay po ito na Bosca. Okay, double throw po ito, no? Paliwanag ko sa inyo yung paggamit nito. Okay, dito tayo sa luma na po ito mga ka-DIY, no? Gagamitin lang natin siya dito sa ating gagawing solar generator. Okay, paliwanag ko sa inyo ito mga ka-DIY, no? Yung 30 po, ayan, nakikita nyo sign na 30. Halos ng 12 volts na ano na Bosca relay na double throw ay ganito po yung sign na, no? Bali isang 30, 85, 86, dalawang 87 mga ka-DIY. Ayan, 87 dito sa gitna, 87 sa taas. Okay, bali dito po sa ating 30, diyan po manggagaling yung power supply natin na manggagaling sa battery.
rekta po dapat to sa battery mga kadewa, yung connection po nito. Tapos yung 87 at dalawang 87 yan mga kadewa. Yung isa, dito po natin ko-connect yung positive ng ating inverter. Dito sa taas or dito sa gitna. Pwede po yan dahil parehas po 87 yan. Tapos yung isa naman po yung positive ng exhaust fan natin. Okay? Malinaw mga ka-DIY. Sa dalawang 87 na yan, ilalagay natin yung positive ng ating inverter at positive ng ating exhaust fan. Ayan na mga ka-DIY, dito sa dalawang gitna na yan. Mamili na lang kayo kung saan nyo i-connect. Pero dyan po yung output natin. Tapos dito po yung connection ng battery. Rekta po yan papuntang battery. Tapos ang purpose po ng 85 at 86, yan po yung coil na tinatawag. Pag sinabing coil, pag nagkaroon po sila ng supply na positive, negative, ay magkakaroon po ng connection itong 30 at saka 87. Ayan, dalawang 87 na yan. Magkakaroon po ng power supply yung dalawa na yan. Ngayon, pag wala pong supply itong 85 at 86, ay makakat po yung load nila. Mawawalan po ng connection. Okay, ito po yung pinaka magiging switch natin. Kasi hindi po natin pwede irekta sa ating switch sa may natin kasi ito po 30 ampere na load ang kaya nito. Kapag ginamit po natin normal na switch ay masusunog po yung switch natin kasi hindi po kakayanin ng switch yung 30 ampere ng ating inverter. Mataas po kasi yung huhugutin kapag mataas yung load. Kadalasan po hanggang 5 ampere lang ang kaya ng switch. Okay? Yun lang po kadalasan. Pero depende, baka may mamahalin dyan na kaya 10 ampere, 25 or yun, kaya yun. Pero ito po kasing gagamitin natin, 30 ampere to, kahit po dire-diretso po yung load ay hindi po mag-iinit basta-basta. Ayan, kaya ito po yung gagamitin nating switch. Kadalasan po ginagamit ito sa mga motorcycle, sa mga LED light. Pero ito, ngayon gagamitin natin sa inverter. Kung hindi naman po ito okay at magiging masisira din agad, gagamit po tayo ng ng ibang relay. Okay po ba? Yung solid state relay po yung next natin gagamitin kapag hindi po ito tumagal. Mas maganda po kasi yung solid state relay kasi yun po talaga yung mga recommended sa mga solar. Pero ito, tingin ko tatagal to kasi 30 ampere to. Kung yung load natin hindi naman masyado mabigat ay tatagal po ito, second option lang natin yung solid state relay at bibili pa rin po tayo nun. Okay, malinaw mga ka-DIY. Dito po sa ating 30, rekta sa battery, yung 87 na yan, dalawang 87. Diyan po i-connecta yung positive ng inverter at positive ng exhaust fan. Dito sa 85, 86, ang magsusupply po niyan yung ating SCC. Ayan, yung SCC natin, yung output ng SCC natin, yung sinasabi ko nga po sa inyo, itong gagawin natin siyang off-on switch. Ito yung pinaka-output ng ating SCC. Diyan natin ko-connecta sa 86, 85. Alin daw ba yung positive, negative sa dalawa na yan? Kahit alin po dyan sa dalawa na yan, mga DIY, ay pwede nyong gamitan ng positive, negative. Pwede dito positive, pwede dito negative. Pwede naman positive dito, pwede din dito ay negative. Okay? Kaya wala siyang polarity. Ito lang naman mahalaga, 30, 87, 87. Okay? Pero ayan, ginawan ko na po siya ng connection. Kinonekta ko na kasi para matulin tayo mga DIY, Humahaba po kasi ating tutorial. Ito na siya mga DIY. Okay? Nilagyan ko na siya ng wire papunta sa ating wire at saka XT60 papunta sa ating SCC. Ayan na siya. Tapos yung 30, pinadaan po muna natin sa fuse. Ayan. Tapos yung fuse po, yun na po yung re-rekta sa ating battery para safe po yung connection natin. Okay po ba mga DIY? Yung connection natin papuntang battery ay mayroon pong fuse na dadaanan. Kaya napaka-safe ng ating connection. Mahalaga yung mga fuse mga ka-DIY, kasi ito po yung safety natin sa ating mga ginagawang project. Okay, ito na siya, yung pinaliwanag ko. Bali, ang kulang na connection na lang po dito ay yung connection ng inverter at yung exhaust fan natin. Okay, kukonekta na rin po natin yan,
At lalagyan natin ng XT60 input. Bali itong ano natin, itong negative natin sa inverter, ayan, lalagyan natin ng XT60 na female. Okay, hanap po tayo ng female dito. Ayan, ito gagawa natin dito. Bali maglalagay ako ng wire dito na positive papunta dito sa ating XT60, tapos kukunin ko rin yung negative dito. Yun na po yung connection natin papuntang battery. Okay, papakita ko sa inyo para mas malinaw, ano. Gawa na po natin ng connection. Hinang na po natin. Saksak po muna natin ang ating ayan, ito ating soldering iron na pang malakasan, 60 watts. Okay, ito yung marirecommend ko sa inyo na soldering iron, mga ka-DIY, kasi pang ano talaga to, pang beginner. Tagal to masira, 2 years na to mga ka-DIY at di pa nasisira, no? Okay, gawa natin ng connection. Ito yung positive ng ating exhaust fan at ito yung positive ng ating inverter. Dito na lang natin siya i-connect. Tapos lagyan natin ng ano dito, ng wire papunta sa ating XT60. Yan, tayo natin mag-init. Okay po ba mga ka-DIY? Sana may natututunan kayo sa ating tutorial, mga ka-DIY, no? At gusto ko talaga makatulong sa inyo. Kaya mag-subscribe na kayo. Huwag na po kayong mahiya. Wala naman pong bayad yung ating tutorial. Free lang po lahat yan. Okay? Hinangan po muna natin yung ating relay na gagamitin. Okay? Okay mga ka-DIY, naihinang na po natin yung ating inverter at yung exhaust fan natin. Okay, ito na po yung negative ng ating inverter at yung negative ng ating exhaust fan. Ayan, tapos yung ating fuse, ano, yung pinaka line, andito na rin po sa ating XT60, connected na po sila dito. Okay, bali yung ginawa natin ito mga ka-DIY, yung diagram, ipopost ko po ulit sa screen natin. Okay, ayan, screenshot nyo lang yan. Kapag nalito kayo ay pwede nyong balikan yan, or i-replay nyo na lang po ulit yung aking video at mapapanood nyo na po ulit na mabuti, no? Ayan na siya mga ka-DIY, nailagay na po natin yung positive na inverter at yung positive ng ating exhaust fan. Ngayon pwesto na lang natin siya dito para hindi siya masyadong malikot or maganda yung pagkakalagay niya. Iipit na lang natin siya dito. Mamaya ayusin natin yung wiring nito mga ka-DIY kasi medyo magulo, no? Kasi naghahanap pa lang naman tayo. Okay, pwede na natin to testingin mga ka-DIY. Para malaman na natin kung okay. Tapos hininangan ko na po pala hininangan ko na po yung ating indicator dito. Ayan. Kasi ito na nauna kong positive. May sign po kasi sa board kanina, nakita ko may positive at saka negative. Ayan, sinunod ko lang po yun. Tapos hininangan ko na po ulit ng panibagong LED indicator. Pero yung LED indicator niya na luma, ayan, nandun pa rin siya, no? Naghinang lang po ako ng panibago. Bali dito sa LED indicator natin, 3mm po ito. Yung mahaba, yun po yung positive. Yung maiksi, yun po yung negative. Okay, kinonekta ko na para matesting natin. Pag hindi po umilaw yan, pagbalik na rin po natin yung connection. Ayan, okay. Ready na po tayo sa testing mga ka-DIY. Kailangan po natin ng battery. Ayan, pwesto na natin yung ating battery. Okay, kapwesto na yung ating battery. Ngayon, kailangan natin ng XT60 cable para masupplyan yung ating connection sa ating SCC. Una natin lagyan ng connection yung ating SCC. Saksak po natin to. Bali gumawa po ako ng XT60 dito na may male dito may female po dito sa baba.
Ayan, tapos may dalawang male dyan sa taas para sa connection ng ating SCC, tapos sa connection ng ating inverter. Okay, isasaksak po natin siya dito sa ating DIY na battery. Kung hindi nyo pa po napapanood yung paggawa ko ng battery nito, ay mayroon po tayong tutorial nito sa YouTube, ano? Okay, saksak na natin itong ating male sa female. Okay, may connection na po yung dalawang ano na yan, XT60. Unahin po muna natin yung connection natin para sa ating SCC na may output na 12 volts. Okay, lagyan natin. Yan. Okay, working na siya mga DIY. Yan, milaw na yung ilaw natin. Okay, walang problema. Off natin tong load. Mag-on bigla eh. Ngayon, i-connect naman po natin yung sa inverter natin. Bali yung sa inverter natin na ginawa, ayan yan mga DIY, saksak na natin. Higpit. Okay, naisaksak na po natin. Goods na siya. Ito yung sa connection ng solar panel natin. Di muna natin ito isasaksak kasi wala pa naman po tayong solar input. Tabi po muna natin siya dito. Ngayon, ang kailangan natin yung sa switch ng ating relay. Ito yan. Tapos yung ating SCC na output. Ayan, kukunin na natin. Pagkukunigan na natin mga DIY. Moment of truth. Tingnan natin kung gagana yung ating inimbento or palpak. Tingnan natin. Ayan, sinaksak na siya mabuti mga DIY. All goods, wala naman pong umusok. Ayan, okay naman, di ba mga DIY? May umusok ba? Wala naman. Okay, punta na tayo sa testing kung gagana yung ating inverter at yung pan natin. Bali yung pan natin, kaya po nilagay natin sa relay. Pagka nag-on po yung ating inverter, ay mag-o-on din yung pan. Kasi yung inverter natin na yan, nag-iinit yan mga DIY. Kaya kailangan ng pan yan para mapalamig. Mas matagal po kasi natin gagamitin yan kung may pan. Okay, kaya naglagay tayo ng exhaust fan para habang ginagamit yung inverter ay may magpapalamig sa kanya na exhaust fan. Okay, on na natin. Ayan na mga DIY, moment of truth. Kinakabahan ako. On na natin. Ito na mga DIY. Yun mga DIY, may nag-click at kumandang na po yung pan natin. Okay, gumagana na po yung pan natin. At yung inverter po natin, ayan, umilaw yung indicator mga DIY. Ibig sabihin tama yung connection natin. Pero hindi po umilaw yung inverter natin, yung luma niyang indicator. Ba't kaya hindi umilaw? Tingnan natin ngayon kung may output yung ating inverter. Check natin. Kailangan natin ng voltmeter. Okay. Sabi voltmeter natin. Teka, naglag pa yung cellphone ko mga DIY. So, may voltmeter natin. Check natin kung may output na AC output. Okay. Moment of truth mga DIY. Okay, kahirap pa. Hirap i-check kasi cellphone tayo sa harapan. Ito na mga DIY, check na natin. Okay mga DIY, may output tayo na AC. Ayan, kitang kita naman mga DIY AC, 230 volts. Goods na goods yan, bababa pa yan pagka may load na. Ayan. Yan po yung output ng ating inverter. Okay, bali goods na goods po yung connection na ginawa natin. Kung nasundan nyo yan mga DIY ay napaka-goods, Kaya kung hindi nyo nasundan ay pwede nyo balikan yung video natin at screenshot nyo lang yung ating connection na ginawa, yung diagram natin. Lalagyan po natin ng diagram yan. Okay, ngayon ang gawin natin, ayusin po muna natin yung wiring kasi medyo magulo. At punta na po tayo sa testing. Kakabit ko na rin to mga DIY. Wala naman magiging problema yan kasi
Solar input lang yan. Okay. Bali nag-on na siya, kaya napakaganda mga ka-DIY, no? Goods na goods yung ating ginawang mini solar generator. Okay. Fix muna natin itong mga wire. Ayusin natin yung pagkakasunod-sunod. Kasi napakapangit naman tingnan. Tapos punta na po tayo sa testing. Okay? Okay mga ka-DIY, nakasetup na po tayo. Ayan na siya. Naikabit na po natin yung ating solar panel sa bubong at yung MC4 natin ay eto na siya, no? At ikinabit na rin po natin yung ating XT60. Ayan. Bali na pagbaliktad ko po pala yung wiring nito sa taas. Bali yung pula po, ito yung negative, tas yung itim po, ito yung positive. Mamaya po, aakit ako ulit, itatama ko yan, ha. Pero ngayon, sundin po muna natin to kasi tama naman din yung ating output sa ating XT60. Tama naman yung positive dito at dito ang negative. Kaya okay lang yan. Napagpalit lang natin yung kulay, pero mamaya itatama din natin yan, ano. Ngayon, bali ang testingin natin, isang 32 inches para sa AC output. Ayan, isang 32 inches na TV para sa AC output at ating DIY emergency light. Tetesting natin sa phone charger at yung ating 12 volts na electric fan. Tetesting natin yan sa ating 12 volts output. Okay? Bali, ang una nating testingin ay ating charging, ano? Okay, bali isaksak po natin itong XT60. Tingnan natin kung may lalabas na indicator dito na nagcha-charge na siya. Okay mga ka-DIY, charging na po siya, no? Ibig sabihin po niya na may solar panel at blinking. Ibig sabihin ay may harvest po yung ating solar panel at charging na po yung ating battery. Okay. Bali mag-i-stop, pag nag-stop po yan, ayan yung nagbi-blink na yan ay full charge na po, ibig sabihin yung ating battery. Na-hit na po niya yung nakaset dito na full charge voltage. Bali ang sinet ko po dito, binago ko kanina, ayan, ang sinet ko na full charge voltage niya ay 14.2 para mas lalo tumagal yung ating battery. Hindi ko po sinagad, okay? Yun lang po yung binago ko. Yung ibang setting tama naman po yan. Okay? Dati pa rin. Hindi ko lang sinagad yung full charge voltage ng ating battery. Bali yung tutorial nito ay ibubukod ko, no, para malaman nyo kasi masyado nang hahabay ating video. Nandito na po tayo sa ating testing. Okay na po yung charging natin, ano? Ngayon testing natin yung ating 12 volts output. Okay, gumagana po siya, no? Patayin po muna natin yung ilaw natin para magamit natin yung ating 12 volts na electric fan. Saksak po muna natin sa ating output na power jack. Ayan, saksak ko lang mga ka-DIY, no? Okay. Testing natin mga ka-DIY kung gumagana na siya. On natin. Okay, mga ka-DIY, no? Working na yung ating 12 volts na electric fan. Ayan, napakalakas mga ka-DIY. Parang AC talaga na electric fan to, no? Kaya recommended ko yung mga ganitong electric fan kasi kasing lakas na halos ng AC. Napakalakas at para talagang naka-AC na electric fan kahit 12 volts lang. Ayan na siya mga ka-DIY, no? Working na yung ating 12 volts output. Ngayon, kung pag pinatay niya, mamamatay po yung electric fan natin. At hindi rin naman po ito gagana kasi nakapatay po yung mismong switch niya. Ayan. On po muna natin para may electric fan tayo habang nagte-testing. Ayan, saksak naman natin yung ating DIY emergency light kung gagana. On po muna natin yung ating charger. Ayan, saksak na rin natin. Kung mag-charge siya. Ayan. Okay, mga ka-DIY, charging na rin po yung ating DIY emergency light. May tutorial tayo nito mga ka-DIY, no? Check nyo na lang sa ating playlist. Okay, gumagana na, no? At ang susunod nating i-check kung gumagana ay yung ating AC, no? Okay, paganahin natin. On po muna natin yung ating inverter. Ayan, mga ka-DIY, naka-on na siya. At gumana na yung pan niya. Ayan, nakandam ko may hangin dito. Tapos, umilaw na rin po yung ating indicator. Ngayon, saksak na po natin yung ating TV na AC, no? Ayan. Ayan, mga ka-DIY, no? Umilaw na po yung indicator ng ating TV at i-on na po natin siya. Ayan, mga ka-DIY. Ayos po ba yung ating ginagawang ngayon, testing? Wala po tayong nakitang problema, no? At good na good yung ating ginawang DIY emergency light. Ayan, tinetesting natin, ha?
Hintayin natin mag-power off yung, mag-power on yung ating TV. Ayan siya mga ka-DIY, no? Recommended ko gamitin nyo siya sa araw kahit charging siya kasi mataas po yung solar panel natin at habang ginagamit nyo yan ay nagcha-charge po yung ating battery. Ayan siya no mga ka-DIY. Tapos pwede nyo rin po pala gamitin yung output nito na charger. Ano? Hindi lang siya fast charger pero pwede na rin yan yung phone charger na to. May gusto kayo charge. Okay mga ka-DIY. Ayan gumagana na po yung ating AC na TV. Ayan 32 inches po yan. Okay mga ka-DIY, ayan no, goods na goods yung ating ginawang DIY mini solar generator. 12 volts na ilaw, phone charger, gumagana. Ating 32 inches na TV na AC, gumagana. Goods na goods yung ating ginawang DIY project ngayon, ano? Okay, sana may natutunan kayo dyan, ano, sa ating ginawang project. At good na good yan mga DIY. Gamitin nyo yan kahit araw. Ay goods na goods kasi may harvest tayo galing araw, ano? Pre-energy yan mga ka-DIY. Yan yung literal na walang kinukonsumo sa Meralco. Pre yan mga ka-DIY. Oh. Hindi ko lang po may lilipat yung ating channel kasi nasira po pala ng baby ko yung remote. Pero goods na yan. Ayan no. Pwede rin kayong gumamit dito ng iba pang device na AC na wag lang mga motorized kasi hindi po pure sine wave yung ginamit natin na inverter dito. Pero merong electric pan na pwedeng kapaganahin dito, yung mga clip pan. Ayan, pwede nyo pong paganahin dito. Okay? Gaganit din naman yung mga AC na electric pan na iba pero may maingay kayong maririnig. Ibig sabihin hindi po compatible yun. Pero sa clip pan, compatible po dito sa inverter natin. Okay. Marami kayong AC na pwedeng gamitin dyan. Mga ka-DIY, basta pasok sa ating wattage dun sa inverter. Ngayon, kung nabibiting kayo sa inverter nyo ay pwede nyo palitan na mas malaki pang inverter, yung mas maganda at saka pure sine wave na po yung bilhin nyo kapag may budget kayo, no? Okay, bali mayroon ako sa inyong surprise mga ka-DIY. Set up po muna tayo sa ating table ulit. Okay, pero ayan na siya mga ka-DIY, no? Goods na good yung ating ginawang DIY mini solar generator. Okay, okay mga ka-DIY, tapos na po tayo sa paggawa ng DIY mini solar generator. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin kung nakamagkano nga ba tayo sa DIY project natin na ginawa. Ayan, ipa-plus ko po sa screen. Yan po yung presyo ng naubos natin sa ginawa natin project. Ayan mga ka-DIY, no? At meron na kayong idea kung magkano yung mauubos nyo. Okay? Bali ngayon ay recommended ko lang itong ginawa nating project na to sa mga nagtitipid. Okay, kung may budget naman talaga kayo at wala kayong time mag-DIY, pwede po kayong bumili ng mga power station na buo na sa online. Medyo pricey nga lang, pwede na rin yun kung may budget talaga kayo. Pero kung wala ay eto na nga po yung gawin nyo. Gumawa na lang po kayo ng sarili nyo. At kung meron kayong katanungan, mag-comment po kayo dito sa ating comment section. At mga ka-DIY, napakalaking tipid nito kung makakagawa kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede nyo po itong gamitin 24/7 mga ka-DIY, lalo na yung 12 volts output natin, yung charging at saka electric fan at saka ilaw, basta yung DC. Pwede nyo gamitin ng 24/7 mga ka-DIY. Ang kailangan nyo lang ipahinga yung inverter natin kasi yun po, mabilis kasi masira siya kapag madalas mo siyang gamitin kasi nagiinit siya. Yung mga MOSFET talaga mga ka-DIY, mabilis masira kapag nagiinit. Pero meron naman tayong ginawang pan para mabilis siya lumamig, kaya tatagal talaga yung ating inverter kahit paano, no? Bali mga ka-DIY, ito na nga po pala yung itsura niya, no? Lalagyan natin ng holder. Ayan, para na siya, no? Pwede na siyang bitbitin mga ka-DIY, no? Okay. Ngayon, kung may tatrabawin kayo at walang power supply doon, ay meron na kayong bibit-bitin. Pwede na rin ito, kahit sa camping, ayan mga ka-DIY, pwede nyo na rin pundalin, ayan, napaka-cute mga ka-DIY, okay. Ayan, dahil nasa dulo ka na ng aking video mga ka-DIY, meron ako sa inyong surprise. Okay, dahil nanood ka ng mabuti sa aking video at sana may natutunan ka, meron ako sa inyong surprise. Ito siya mga ka-DIY. Ito na, mamimigay po tayo ng isang DIY emergency light. Para sulit naman yung panonood mo. Hindi ko ito binanggit sa una nung simula tayo kasi gusto kong malaman kung nanonood ka talaga. Kaya sa huli ko ito binanggit. Okay? Para makasali ka dito mga ka-DIY,
mag-iwan ka lang ng comment dito sa ating tutorial na DIY at makakasali ka na dito sa ating parapol ng DIY emergency light. Bali, meron na po tayong isang nanalo nito. Hindi ko lang po ito na ipapadala kasi wala pa po tayong free shipping. Pero ngayon, pagka nag-announce tayo sa winner natin ng pangalawang winner na to, ipapadala ko na po siya kasi meron na po tayong available na free shipping mga DIY. Kaya mag-comment ka sa ating comment section. At saka i-like mo na rin itong video na to. Kung gusto mo namang i-share ay mas maganda mga DIY kasi malaking tulong na rin sa akin ito. Sana matulungan nyo rin ako kasi medyo tayo sa budget ng mga DIY project pero kung may request kayong project ay titinan ko rin kung kaya ko. Iwan nyo lang dun yung request nyo sa ating comment section at try natin buhayin yan. Okay po ba? Kaya sumali ka na sa ating emergency light kung gusto nyo nito. Kung ayaw nyo naman ay okay lang din para doon sa mga iba nating ka-DIY ay meron din silang chance. Sana lalo na yung mga iba naman na walang budget ay pwede na rin sumali kasi malaking tulong na rin ito mga DIY. Ayan, napakaliwanag yan. Diba mga DIY? Kaya okay po ba mga DIY? Sana may natutunan ka sa aking tutorial at sana matulungan nyo rin ako. Okay po ba? Kaya huwag na po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Maraming salamat.